Kain tayo ng tira. Tira ng anak. Bumili pala ulit ako doon ng Chinese noodles. Sa binilan ko nung nakarang araw. Tapos bumili rin ako ng fried rice doon. Tapos ito namang isa ay chicken niya ng biryani. Kain tayo. Kumain na rin ako. Kaya nga lang kasi tira. Kaysa masayang. Itapon natin sa tiyan. Kain. Kaya ako nag-video talaga, may kukwento lang ko sa inyo. Harap talaga naman ka. Kanina nag-grocery kami ni Mariam. May dalawang Amerikana. May nagsasalita kasi ng English. Ando kasi kami ni Mariam sa bilihan ng ano niya, ng mga pencil, gano'n. Ngayon, inaano ko. Sabi ko, ayaw kasing kunin ni Mariam, babayaran daw. Sabi ko, ako magbabayad. Ngayon, pinatuwid ko, tapos pupunta na kaming counter. May narinig akong salita English. Tinignan ko. Ganado si Mariam. Mama, America girl. Sabi, America. Tapos, sabi ko, dalawang Amerikanang babae. Yung isa medyo matanda na, yung isa, siguro mga edad kulang 30. Ngayon, sabi ko kay Mariam, gusto mong pa-picture? Sige, anak, lumapit ka. Ngayon si Mariam, papuit-pit na ganyan, lumalapit na ganyan. Ngayon, nahihiya akong sabihin sa dalawang Amerikana na gusto ni Mariam magpa-picture, Ngayon, nung yung lalaking tindero, sabi niya, excuse me, sabi niya, she want to take pic with you, sabi gano'n. Ade, tumingin yung babae, yung may edad, tumingin na gano'n. Tumingin din sa akin, tapos tinuro ko si Mariam, tapos tinignan si Mariam na ganyan. Sabi gano'n. Basta hindi ko maano, basta gumaning-uso yung tumaas konti. Gumanong. Tapos tumalikod. Napahiya kami ni Mariam. Ang dami pa naman tao kasi nga, Amerikana, lang siguro sila nakakita ng Amerikana talaga, Ang dami rin. Siguro, hindi na rin sila nagpa-picture kasi nga, napahiya na yung chini. Sabi ng tindero kay Mariam, she don't like, it's okay. Sabi nga, tapos pinisil na ganyan mukha ni Mariam. Sabi ko, hayaan mo na, anak. Hayaan mo na. Tapos nung paglabas namin, sabi ko sa bayo ko, nakita mo yung dalawang Amerikana sa loob. Sabi ko, may Amerikana din hindi. Sabi niya, nagpa-picture si Mariam, ayaw Sabi na bayo ko, kaliwali, sabi. Napahiya kami. Okay lang, kasi may artista yun, diba? Saka, ganun talaga, hindi lahat ng tao, okay lang pa-picture, ganyan, diba? Yung dalawang Amerikana, may kasama silang Pakistani, isang lalaki. Tapos dalawang Amerikana. Mingiting-ngiting nga sa akin lalaki, siguro, napahiya yung chini, kasi yung kasama. Titingin-tingin sa akin, napahiya yung chini, sabi siguro. Sarap na noodles. May kanak, sumubo ka. Mama, si Kuya is there eating. Sa hagdan kumakain. Yeah. Hindi, bigay mo yung cellphone, anak. Mag-cellphone na kayo ni Kuya. Kinuha kayo cellphone na. Bukas pala, magpapamigay na kami ng bigas, ng biryani. Kasi may mga nag-sponsor sa akin, di ba? Kaso, ang bayaw ko kasi nagpunta ng Lahurian. Halos 3 araw siya doon, 2 araw. Tapos, yung pangatlong araw, mag-aalas 9 na siya ng umaga dumating. Siyempre, nagbiyahe, magdamag. Tutulog yun. Kaya hindi kami nakapamigay ngayon. Kaya bukas. Tapos pupunta kami dun sa village ulit, sa sister-in-law ko. Mamigay ako dun ng mga biscuit, saka juice.
Yung mga nagdaang araw kasi. Di ba naikwento ko pala sa inyo na mayroong yung hipag ko isa. Yung sister-in-law niya na isa ay naoperahan sa puso. Hindi ko alam kung 600,000 o 700,000 yung bayad sa pag-opera sa puso eh. Mukhang bibigay na. Kasi nung inoperahan yun, ang chance lang daw na mabubuhay pag inopera ay 20%. Eh ngayon, mukhang mukhang coma eh. Ilang araw na, di pa nagigising. Alam ng asawa yun. Namatay yung asawa na eh. Tapos, sabi ko, buti meron siyang Hello. Buti meron siyang pampa-opera, sabi ko. Oo, sabi. Ano daw, yung asawa kasi matagal nagtrabaho sa Saudi, maraming naipundar na lupa. Kaya yun ang binibenta nila para may magamit. Yun lang ang kagandahan talaga sa mga Pakistani. Tatrabaho sa ibang bansa. Kahit maliit sahod, nakakaipon. Kasi nga matitipid sila sa pagkain. Saka sa mga damit, hindi sila masyadong sa mga branded. Saka sa pagkain nga, nakakain sila kahit na itlog at harina lang, di ba? Kahit sarsa at harina lang. Kaya nakakaipon sila talaga. Eh tayo kasi Pinoy, tara sa Jollibee! Basta magkapera, bagong sahod, bili ng lechong manok yan. Ganyan ako dati nung nagtatrabaho yan. Isang buong lechon manok kaya kong kainin. Grabe nga ang takaw ko talaga. Basta pagsasahod ako dati, nung gwardiya ako, bibili ko 1 litrong coke, saka isang buong lechon manok. Babanatan ko yun. Ako lang mag-isa, nauubos ko yung lechon manok. Natitira lang yung pitcho. Pitcho yun dito sa dibdib. Yung breast. Ayoko kasi yun eh. Hindi ko sasarapan eh. Pero ang galing ko. Nakakain ko isang buong galing na. Isang buong manok talaga kaya ko ubusin. Saka ako. Kaya kalaki ng katawan niya. Yun nga. Buti nga at marami na ipundar na lupa. Yung asawa. Kaya maganda rin yung ganun. Yung maraming pundar na lupa. At pagkaganyang kailangan eh. Pati yung hipag ko nagpagawa ng bahay, di ba? Yung minana nilang lupa, binenta nila. Meron pa rin silang lupa na hindi pa binibenta. Kasi, yung lupa nung tatay nung napangasawa na hipag ko, sobrang luwang ng lupain. Siguro ko ibebenta, hindi bababa ng 50 million rupees yung lupa. Maraming lupain, kahit sa village. O sige, yun lamang. Naka 8 minutes na naman tayo, puro lang. Kwento ka na may buhay ng iba.